Hello guys, welcome back po sa aking channel para tutorial video. So napakatagal po na hindi po ako nakagawa ng content kasi I am under schooling sa aking trabaho as a police. And marami pong mga tanong yung ating mga supporters and subscribers sa aking channel at binabasa ko po yung mga tanong na yan at napakarami po. So pasensya po sa aking mga subscribers and supporters ng aking channel na hindi ko po kayang sagutin lahat isa-isa. But may mga nasagot po ako directly sa inyong mga tanong at mayroon din na hindi ko man nasagot directly pero ginagawan ko po ito ng content. Ngayon po, yung topic natin ngayon is tungkol po sa isang tanong ng ating subscriber related po sa tinatawag na pag-aresto or tinatawag na arrest. So kung gusto niyo pong malaman or tutukan yung vlog content natin ngayon, please stay tuned lang po sa aking channel para tutorial videos. Okay guys, punta po tayo sa tanong ng isa sa ating mga subscriber. Walang iba kundi si Ma'am May Palpita. So ito po yung kanyang tanong. Sinasabi niya dito, paano yun sir? May blatter po sila. Gusto silang hulihin pero wala namang warrant of arrest. Pwede po ba yan? So unang-una po sa kay Ma'am May Palpita, maraming salamat po. Dahil sa tanong mo na yan, nakagawa po tayo ng content. No? So, sasagutin po natin yung tanong mo. No? Unang-una, tandaan po natin, ang police blotter ay isa pong pag-report, pagre-record ng mga incident na nangyayari po sa ating komunidad. Alam naman natin, in every city or municipality, mayroon pong mga police stations. So, in that particular community, nasakop po ng jurisdiction ng nasabing police station, kapag may nangyaring insidente, ay agad po kayong pumunta sa nasabing police station upang magpa-blatter for record purposes, for future reference, o pwede po nating magagamit yan for filing of cases, for investigation. It will serve as an aid sa ating mga investigator para makagawa po ng isang matibay na ebidensya para po makabuo ng isang matibay na kaso against sa taong inaakusahan. Yan po yung purpose ng police blotter. But yung police blotter ay hindi po basihan para mag-aresto ng isang tao. As far as arrest is concerned, mayroon po tayong basihan. We could only arrest the person by virtue of warrant of arrest. That is a general rule. Sinasabi yan ng ating saligang batas, the 1987 Philippine Constitution. Sinasabi dito, Section 2, Article 3, that we could only arrest the person pag mayroong warrant of arrest. That is a general rule. Ulitin po natin. But, there is an exemption to the rule. Ano bang exemption yan? Ito po'y tinatawag na warrantless arrest. Kailan po ito mangyayari? Anong mga instances or circumstances wherein pasok sa tinatawag na warrantless arrest? Ito po ay nakasaad sa ating Revised Rules of Criminal Procedures, Section 5. No? Warrantless arrest. Tatlo lang po yung mga instances na pwede nating arestuhin yung tao even without the issuance of warrant of arrest. Ano yung tatlo na yan? Una-una, the police officers or private person. Bakit ko sinasabi na private person? Kasi yung warrantless arrest ay tinatawag din na citizen's arrest. So even the private person or citizen, ordinaryong tao sa lipunan ay pwede pong arestuhin yung tao na yan, kapag pasok sa tatlong instances na ito or circumstances na ito. Ano po ito? Una is flagrante delicto. Ano bang ibig sabihin ng flagrante delicto? The police officer or private individual or private person may arrest the person
kapag nakita niya sa kanyang mata, actual na nakita niya yung isang krimen na kinocommit na isang tao. That the crime has been committed, attempting to commit, or committed it. Yan po yung tinatawag na in flagrante delicto. Pangalawa is hot pursuit operation or tinatawag din na fresh pursuit. No? Hot pursuit kasi mainit-init pa. Kagaganap pa lang ng krimen. Fresh pursuit, parang isda na friska. So, yan po, ang ibig sabihin niyan is the crime has just been committed. Kagaganap pa lamang. But hindi po nakita ng tao na mayroon pong crime na nangyari. Hindi niya nakita ng kanyang mata kasi kapag nakita niya, hindi na po yun papasok sa tinatawag na hot pursuit. No? That is in flagrante delicto. Kasi nakita niya. So, yung isang circumstances natin dito is mayroong kagaganap na krimen, hindi nakita ng pulis, pero the police has a personal knowledge of facts. No? Mayroong basihan yung pulis. There is a personal probability that the crime has been committed. No? So, pwedeng arestuhin ng tao, ng pulis, yung tao. Kasi mayroon siyang personal knowledge of probability or mayroong basihan. Tinatawag na probable cause or reasonable ground of arrest. No? Pangatlo po is yung tinatawag na mga puga or mga prisoner escape from any penal institution. Sa ating mga BGMP, Bureau of Jail Management and Penology, pag may nagpuga ng mga preso dyan, no? Yung mga preso is tinatawag ngayon na PDL, Person Deprived of Liberty. No? Or mga nagpupuga sa ating mga correctional institution, sa ating Bureau of Correction. So kapag nakita yung tao na yan na puga, ay maaari nating huliin. Even without the issuance of warrant of arrest, ay pwede natin silang huliin. Kasi that is an exemption to the rule. Okay po? Good job! Tandaan po natin, ang pag-aristo ay dapat may warrant of arrest. But there is an exemption to the rule. At tatlo lamang po ito. Kapag walang warrant of arrest, pinasok mo yung bahay, no? At hindi pasok sa tatlong circumstances na ito na sinasaad ng Rule 113 Section 5 or warrantless arrest, in flagrante delicto, fresh pursuit or hot pursuit, and escape prisoner. Hindi po pasok dito yung sinasabing pag-aristo ay hindi po valid or wala pong basihan yung pulis. So, pag inaristo ng pulis yung tao, ay pwede siyang makasuhan ng tinatawag na unlawful arrest. Tandaan po natin, yung unlawful arrest ay isa pong krimen na may kaparusahan na 1 month and 1 day to 6 months imprisonment and fine not exceeded to 500 pesos. Sana po sa ating vlog content natin ngayon at sa kay Ma'am May Palpita, sana po sa aking vlog na ito ay nagkaroon po kayo ng kasagutan sa inyong tanong. So maraming salamat po sa inyo and tutok lang po kayo sa aking channel. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Thank you for watching!